Pupunta po dun sa magdadamo para po makatulong daw po sa amin ng paggastusin sa bahay. Kasi po, minsan wala kami. Saka Sumasama po rin po yata sa sumasama-sama po sa bukid ng tatay niya para tulungan po yung papa niya. pag nanguhuli. Sa pag nanguhuli po ng isdang manguryente, yung po ang kasama niya. Tapos magka po mayroong gusto sumama sa kanya, isama siya para kumita po ng kahit konti, kasama po siya. Sa musmos na nagsisikap kamti ng kaalaman, sino ang aakay sa kanya sa daang puno ng hadlang? Sa bawat silid-aralan, may mga pangarap na unti-unting hinuhubog. Ang bawat pisara at aklat may binubuong kinabukasan. Ngunit para sa ilang bata sa ating pamayanan, ang paglalakbay tungo sa edukasyon ay puno ng balakid. Isang laban na hindi nila kayang harapin ng mag-isa. Minsan po kasi kapos talaga kami papasok. Tuwing umaga po wala siyang kakainin. Na ano naman po akong papasukin yung anak ko na walang-wala. Siyempre po kung papasok sa utak ng anak ko yung hangin na ano po matututunan niya. Kakain, papasok, walang kape, walang kanin. Sabi ko, huwag ka muna pumasok. Isa na rito si Daniel, 10 taong gulang, na sa bawat araw ay tahimik na hinaharap ang katotohanang hindi niya inasahan. Mga panibagong banta ng pagsubok ang natatanaw, paulit-ulit na siklong tila kadena ng pagkabilanggo, hindi makapumiglas, hindi makabitaw. Ngunit sa kabila ng bigat, nananatili ang apoy ng pag-asa. Ang pagsisikap na magpatuloy sa pag-aaral at ang pag-asang may liwanag na magbubukas para sa kanyang kinabukasan. Bagamat mahirap ang lagay sa buhay, hindi ito alintana upang magpatuloy sa pag-aaral. Hindi ito hadlang upang patuloy na sagupain at harapin ang realidad. Ang agos ng buhay na kailan may hindi titigil, kung kaya't kailangan na lamang sabayan. Sa bawat mga ngiting nasisilayan natin sa bawat araw, may mga bagay na hindi na natin abot tanaw. Gaya ng pinagdaraanan ni Daniel, bagamat mahirap, ay hindi alintana upang magpatuloy sa agos ng buhay. Nung ako'y nagsisimulang magturo pa lamang, naalala ko noong ako'y Teacher 1, ako ay na-assign bilang Grade 2 teacher at nakita ko napakabigat na dinadala ng isang guro o reading teacher. At yun po ay pinag-aralan kong mabuti. At habang nagtatagal ako sa departamento, hindi lang pala mga reading teacher ang may problema ng ganito. Ito pala ay kinakaharap ng marami sa atin, lalong-lalo na ang ating kagawaran. At doon tumindi ang aking pagnanasa na mapagtuunan ng pansin ang mga ganitong klaseng bata na sa tingin ko ay kailangan nating pagtulong-tulungan. Itong mga batang ito ay tinatawag nating 3 Ls, the lost, the last, and the least. Kinilala ang SDO Gapan City sa resulta ng National Achievement Test. Nahigitan niya ang national level. Kaya tayo ay napabalita at ang Educational Commission 2 o ang EDCOM 2 ay nagpunta sa ating lungsod upang alamin kung ano ang sikreto. At nakita natin na ang tanging sikreto ng Gapan ay ang pagkakaisa ng bawat isa. Nandyan ang suporta ng local government unit, nandyan ang mga masisipag nating mga guro, nandiriyan ang ating mga school principal na kung saan nakatutok sa curriculum ang kanilang pamumuno, at nandyan din ang iba't ibang ahensya ng gobyerno, ang simbahan, ang mga SK natin, ang mga barangay captain, ang mga nanay at tatay na nakatuon din sa kanilang mga anak, at kitang-kita natin ang pagkakaisa. Ganon din, hindi lamang sa National Achievement Test, maging sa
CRLA o ang Comprehensive Reading Literacy Assessment ay nanguna rin ang lungsod ng Gapan. So ito ay kinikilala natin bilang isang napakalaking kontribusyon ng ating mga guro para sa patuloy na pagpapaganda ng edukasyon sa ating lungsod. Ako naniniwala sa sinabi ni Mother Teresa at ito'y panuntunan ko sa buhay na not all of us can do great things, but all of us can do little things with great love. Sa nakikita kong pagmamahal ng mga kasama natin sa mga batang mag-aaral, masasabi ko na ang lungsod ng Gapan ay patuloy na magkakamit ng mga karangalan at patuloy na maglilingkod para sa kapakanan at kinabukasan ng ating mga batang mag-aaral. Sa tulong ng mga programa at proyekto ng SDO Gapan City, nabibigyang buhay ang pag-asa ng bawat mag-aaral. Dito, ang pagkakaisa ay higit pa sa salita. Ito ay buklod. Buklod ng paaralan, pamilya at pamayanan. Buklod na nagsisilbing tulay tungo sa mas matatag na kinabukasan. Sa bawat ngiti, may kwento ng pag-asa. Sa bawat hakbang, may kamay na handang umalalay. Dahil sa Gapan, ang edukasyon ay hindi lang pangarap. Ito ay pangakong sabay-sabay nating tinutupad. Sama-sama, patuloy tayong magiging buklod tungo sa mas maliwanag na kinabukasan.